Praise God. Tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli, Ama, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo, Panginoong Diyos. Lord God, sa umaga pong ito ay patuloy po kaming humaharap sa inyong banal na presensya, Panginoong Diyos. Patuloy, Ama, na nagpapasaliksik ng aming puso, ng aming isipan, Panginoong Diyos. Cleanse us, Lord God, even to the secret fault, Panginoong Diyos. Sa kaliit-liitan, maging aware man kami o hindi, Panginoong Diyos, ay hinihingi po namin ito ng kalinisan, Panginoong Diyos. Lord God, sa umagang ito ay patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang buong araw na ito, Lord God. At Lord God, sa nalalapit na pag-agaw, o Ama, ay patuloy po ninyo ihanda ang bawat isa, Panginoong Diyos. Sa mga oras na ito na talagang napakapanganib, Panginoong Diyos, lagi po naming dalangin na walang isa man maging sa aming mga mahal sa buhay ang maiwan, Panginoong Diyos. Of course, patuloy po kaming nananahangan sa inyong mga banal na salita. Patuloy, O Ama, na nagpapakumbaba sa inyong mga banal na salita, Lord God. Lord God, sa umagang ito, kayo po ang manguna sa gawaing ito, Lord God. Sa aking mga kapatid, Lord God, ingatan po ninyo ang aking mga kapatid na makakapakinig. Isara po ninyo ang kanilang mga pangunawa, mga tenga sa mga mali, Panginoong Diyos, at tanging kayo lamang ang kanilang marinig, O Ama. Maraming pong salamat, Lord God. Kayo po ang patuloy na maitaas. Pinagkakatiwala ko rin po, maging ang mga nanonood sa internet, Panginoong Diyos. Kayo po ang manguna sa kanila. Kayo po ang magpaunawa sa kanila ng inyong mensahe sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoong Diyos, at muli po namin pinagkakatiwala po sa inyong lahat. Binabalik po sa inyong lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Ating pong buksan ang banal na kasulatan sa Matthew 7, 13 to 14. Matthew 7, 13 to 14. Sabi niya, "Enter ye at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Because straight is the way, and straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life. And few there be that find it." Praise God. Maaari na po tayo magsisopo, mga kapatid. Praise God. Noon sa panahon ng Panginoong Hesus, nung siya ay nangangaral sa mga Hudyo, panayang bigay niya ng paalala sa mga Hudyo, ng warning sa mga Hudyo na meron darating na kapahamakan. Kapag hindi sila nag-take heed, mapapahamak sila. Pero napakahirap sa mga Hudyo noon na makita yung pagkilos ng Diyos sa kanilang kapanahunan. Dahil nga nangungusap po ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, yung Diyos nandoon sa katawang laman, nangungusap na sa kanila. Sinasabi ng mga Hudyo na kami binhiri ni Abraham. Sabi nila. Pero nung si Abraham, nung nangusap ang Diyos si Abraham, ang Diyos kay Abraham, nung sa pamamagitan ng 3 angel ata, yung sinabi niya, 3 angels, na nandoon din siya sa katawang laman na nangungusap. Pero si Abraham na-recognize niya
pangungusap ng Diyos, na yung Diyos nandoon sa katawang laman. Kumain ng, sabi nga, kumain ng baka, uminom ng gatas. Pero itong mga Hudyo na to, hindi nila ma-recognize. Kasi inaakala nila, expected nila na ang Messiah na darating sa kanila, yung nakasuot ng magarang damit, na isang hari, na yun ang expectation nila, pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos eh. Bagkus sabi nga ng banal na kasulatan, nag-anyo siyang isang alipin. Praise God. At nang ibinigay na mensahe po sa akin sa araw na ito, yung pamagat ni Brother Branham na straight is the gate. So tayong mga mananampalataya sa mga oras ito, tayong nandirito sa lugar, sa munting silid na ito, dalawa lang ang daan na ating tinatahak. Whether nandun tayo sa makipot na daan o nasa maluwag na daan. Kung alam mo sa sarili mo na nasa makitid kang daan, sure na wala ka dito sa maluwag na daan. Pero pag hindi mo sigurado na nandito ka nga sa makipot na daan, it is very sure na nandito ka sa maluwag na daan. So, dalawa lang ang pipiliin natin ngayon, mga kapatid. Amen. Amen. At yun ang pinagsisikapan ng ating Panginoong Hesus, yung pangungusap niya sa mga Hudyo na yun, na straight is the gate and narrow is the way. Amen. But only few will find it. So, kailangan makita natin ang sarili natin na nandun tayo sa few na nakakita nun. Amen. Praise God. If you follow Christ, sabi niya dito sa message niya, ni Brother Branham, if you follow Christ, you'll be hated by people. Oo nga naman. Dahil yung mga ginagawa mo nung araw, na hindi mo na ginagawa ngayon, kaiinisan ka na ng mga kabarkada mo, mga kaibigan mo. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. See, pati magulang mo, makakaaway mo. Magiging laban sa'yo. Dahil sa relasyon mo sa ating Panginoong Hesus. This is the way that, and if you come to Christ, you'll not come by any church. Hindi sa pamamagitan ng anong simbahan, anumang denominasyon, anumang relihiyon na tinatawag ng tao. Sabi nga ng ilang tao, ang kaligtasan napakadali lang kuhanin. Sabi nga, tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus, ligtas ka na. Meron naman nagsasabi na umanib ka lang sa iglesia namin, maliligtas ka na. Meron naman iba na sinabi pare-parehas lang yan. Kumbaga parang bus station lang yan. Kung pupunta ka sa bus station, sumakay ka ng eroplano, sumakay ka ng jeep, ng bus, ng tricycle, pero isang istasyon lang yung pupuntahan mo. Isang destination lang yung pupuntahan mo. Pero hindi ganun yung tinuturo ng banal na kasulatan. Amen. Ito yung mga gates na maluluwag na daan na napakaraming tao ang pumapasok doon. At napaka pinagdidiinan ng Panginoong Hesus na straight is the gate and narrow is the way. Sabi niya sa mga Hudyo. You cannot come any denomination or any creed, sabi niya. You'll come by the blood. Amen. That's the only avenue. And you cannot bring no one with you. You come alone and stand on your own confession and your own faith. You'll not ride
in on the pastor. Hindi dahil sa sinabi ng pastor nyo, kaya ka naniwala sa Panginoong Hesus. Yung desisyon natin sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, hindi ito nababase sa ating kapitbahay, hindi dahil sa sinabi ng asawa natin, ng ating kasintahan natin, hindi. Or on your mother's faith, sabi nga, you come as an individual when you come to God. Now, while Abraham had took the way that was given him by God and had the leanness of the land, he wasn't prosperous at all. But yet, he knew one thing. He served God and he believed God. Kung titingnan po natin yung senaryo natin po ngayon, mga kapatid, lahat ng tao naghahanap ng comfort, yung madaling daan. Gusto nilang laging instant. So, laging napakadali yung gusto nang gawin. Parang ayaw mahirapan. Siguro nasa nature na siguro ng tao 'yon. Kasi ako pag doon sa trabaho ko, pag napakainit, lalakad ka dun sa isang trabaho pa, mas pinipili ko dumaan dun sa malilim na na daan. Kasi hindi mainit dun eh. Nature na ng tao yun. Instinct na ng tao yun. Pero sa pagkamit ng buhay na walang hanggan, ay hindi ganon. Paano kung ang nakita nating pananampalataya sa panahon na ito, sa mga huling panahon na ito, paano kung ito'y katulad ng isang paligsahan? Paligsahan ng isang takbuhan na kung saan iisa lang ang magkakamit ng gantimpala. Ano kaya ang ating gagawin? Ano kaya ang ating iisipin, mga kapatid? Sa natural na paligsahan, ang lahat ng kalahok na kasali ay dinidisiplina ang kanilang sarili. Ang kanilang sarili, nagtitiis, nagsasanay para makamtan lang yung putong na nasisira. Paano kung i-apply natin ito sa buhay na walang hanggan? Na iisa lang yung magkakamit. Ano ang ating gagawin? Hindi naman pwedeng mangdaya tayo. Sabi nga ni Apostol Pablo, sumunod kayo sa patakaran. Praise God. Hindi mo pwedeng sabihin na mataas ang pinag-aralan ko. Marami ang aking kayamanan. Hindi yun ang basihan ng kaligtasan. Sabi nga, sa Psalm 62:7, sabi niya, tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan. At ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan. Ibig sabihin, hindi totoo. Sa mga timbangan, sabi niya, ay sasampa sila. Silang magkakasama ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan. Kung i-demonstrate po natin ito, kung nakakita na po kayo ng timbangan, yung sa mga hustisya, yung may balance, yung mababang kalagayan, mga taong mababang kalagayan, titimbangin, tapos isasama pa yung matataas ang kalagayan, titimbangin, tapos sa kabila ng timbangan, yung bigat ng walang kabuluhan. So, ang binabanggit niya dito, mas mabigat pa yung walang kabuluhan. So, pinapakita lang ng banal na kasulatan na walang sino man ang mataas, isa man sa atin. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, dahil yun sa biyaya ng ating Diyos,
They thought everything that belonged to the church would be saved. Ito mabigat-bigat itong pangusap ni Brother Branham na to. Jesus said, straight is the gate, and narrow is the way, and but few there be that find it. He said, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of God. In the days of Noah, the world was populated about like it today. So, titingnan natin yung populasyon ngayon, talagang malaki na. At ayon sa pag-aaral, hindi na nila masustain ang populasyon. Kaya kung ano-ano na lang ginagawa nila sa pagkain, hina-hybrid nila para masuplayan lang yung pangangailangan ng tao. Their science was exceeding ours. They built sphinx and pyramids and done things that we cannot do today. So mas mataas pa pala yung technology noon nung panahon ni Noah. And exceeding great smart people. And remember, science says today, it's 1 minute before midnight. It's 1 minute before clock strike the dead hour, sabi niya. Pero sabi ni Brother Branham, it's later than we think. It's very late now. Si Jeremiah, nung panahon ni Jeremiah, nangungusap ang Diyos kay Jeremiah. Mula bago siya isilang, inordain na siya para magsalita sa bansang Israel. Sabi nga sa Jeremiah 6:16-18, nung nangangaral na si Jeremiah, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y makasusumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Praise God. Ngunit, kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Nawa na ang mga katigasan ng ulo ng bansang Israel noon ay huwag makita sa atin. At ako'y naglagay ng mga bantay sa inyo na aking sinasabi, inyong pakinggan ang tunog ng pakakak. It means message. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami makikinig. Matigas talagang ulo ng bansang Israel noon. At isang paalala sa ating mananampalataya na naghihintay sa Panginoong Hesus na itong mga ugali ng mga Israelita na ito ay huwag makita man sa atin, mga kapatid. At ang daan na tinutukoy dito ay ang daan ng Panginoong Hesus. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. Walang ibang daan kundi siya, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon, ng anumang turo ng tao, kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. As the days of Noah, how many was saved in the days of Noah? Out of that generation. Yung tao nun, bilyon-bilyon. Tapos, sabi niya, 8 out of many millions. He said, so shall it be in the coming of the Son of Man. Out of million, wawalo lang yung nakaligtas. As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Out of 10,000, there was 3 saved. Sabi niya, preacher, nagtanong, what about all the 1,000 that's going to come with him? Now, brother, sabi ni Brother Branham, that was made up through many generations.
I'll be surprised if a dozen comes out of this generation. Straight is the gate, and narrow is the way, and but few there be that find it. Kasi nga, kaya nabanggit ni Brother Berham na 100 lang. Kasi nung panahon ng Panginoong Hesus, yung sinasabi niyang makakasumpong na, yung 12 alagad lang niya. Yung isa pa doon, si Judas pa. So and so, I heard them speak in tongues. I know they make it. That don't mean they make it at all. Paul said in 1 Corinthians 13, "Do I speak with tongue of men and angels, and have not love? I am nothing." I went to, ito yung mga pangangatwiran ng tao I went to so and so meeting. Oh, he did great mighty works. I seen him make the blind to see. So nakapagpagaling pa ng bulag. Still, he couldn't be lost. Napakahirap ng mga kapatid. Nakapagpagaling ka na ng bulag, tapos maaring lost ka pa rin. Many will come to me in that day and say, Lord, have not preached in your name, prophesied? Have not in your name I've cast out devil spirits? Have not in your name I've done many great works? He'll say, depart from me, you workers of iniquity. I don't even knew you. Straight is the gate, and narrow is the way, and but few there be that will find it. Preacher, tanong sa kanya, Preacher, you mean to tell me you doubt a dozen out of this 1,000,000 and 4 billion people in the world? Ang sagot niya, I doubt whether there'll be a dozen that make the rapture. Think of it, sabi niya. I'm telling you what Jesus said here in the gospel. Did Jesus say that the Spirit speaks expressingly? In the last days, there be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, incontinent, fierce, and despisers of those that are good, having a form of godliness, and denying the power thereof. Oh, you can shout, sure. You can speak with tongues, sure. Faith will cast out devils, sure. But that ain't what we're talking about, sabi niya. Brother Burnham, sabi niya, what is the mark of a Christian? Ano ba talaga ang mark ng isang Christian? Who will be saved? Di ba naitanong na rin ng mga alagad sa Panginoong Hesus? Sabi ng mga alagad, Panginoon, sino ba ang mga maliligtas? Ang sagot ng Panginoong Hesus, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Who will be saved? Will you, Brother Burnham? Tinanong siya, will you, Brother Burnham? I'm trusting that to God. Amen. I don't know. I'm believing that I am. I'm comparing my life daily with the Word. If you don't live up to this Word, then there's something wrong. I got to go back and get right. See? Ito ang gustong ipaabot sa atin ng ating Panginoong Hesus. That we have to give fully trust to God. At lagi nating ililinya ang ating buhay sa salita ng Diyos. Amen. Ito yung checklist natin. Amen. Hindi ko rin pwedeng sabihin na ligtas na ako. I believe
Sabi ni Brother Renan, I am, but I am comparing also in the Word of God. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko inaring na inabot ko na, kundi ako'y patuloy na nagtutumulin sa pagtakbo. Baka ikaabot ko ang ikinaabot sa akin ng Panginoong Hesukristo. God dwells in the heart, not in outward. It's something comes from the heart. Straight is the gate, and narrow is the way, and but few there be that will find it. As it was in the days of Noah, 8 out of those millions, as it was in the days of Sodom, 3 out of million, so shall it be the coming of the Son of Man. There's sure going to be some great disappointment at the judgment. The bootlegger, he knows where he's going to be at the judgment. So does the bear hound knows where he's going to be. Yung mga makasalanan, alam na nila kung saan sila pupunta. At yung disappointment, hindi nila mararanasan pagdating na araw na yon. But where that disappointment is going to be is to those who thought they were right. That's where the disappointment. So kailangan natin talaga magsikap talaga, mga kapatid, na sabi nga kanina, huwag mag-relax. Amen. Straight is the gate, narrow is the way that leadeth to life. Few there be that will find it. Well, I've been baptized in the name of the Lord Jesus Christ, sabi niya. That's correct. That's Bible. But if that life doesn't follow it, it didn't do you much good to be baptized. You say, well, I've received the Holy Ghost. That's good. That's what you should done. But if that life isn't there, it has nothing. Now, the thing to do is from your heart, be a Christian. Now, enter in at the straight gate. For broad is the way that leadeth to destruction. And million times million in this generation of believer will go on in the wrath. Because straight is the gate, and narrow is the way. Just you and Christ alone. Narrow is the way that leadeth to life, and just a few there be that will find it. Now, that's the word of the Lord. Do you find it, mga kapatid? One of these days, you will gonna need it. Just hold on to it, mga kapatid. Because yung daan na yon, napakakitid lang. Isang tao lang yung magkakasya. Ang Panginoong Hesus ang nasa unahan at ikaw yung nasa hulihan. Sinusundan mo lang siya. Bilyon-bilyon ang mapapahamak sa panahon natin ngayon. Tanggapin na natin, mga kapatid. Kung kasama man ang ating mga mahal sa buhay, so be it. But lagi kong pinapanalangin din, mga kapatid, na naway makasama din sila. Because very straight is the gate. Sabi nga yung gate na yon, ang gate ng mga denominasyon ngayon, yung sinasabi na tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus, ligtas ka na. That is one gate. At marami ang nagsisipasok, mga kapatid. Umanib ka lang sa aming iglesia, ligtas ka na. That is one of the gates. At marami ang nagsisipasok, mga kapatid. At yung gate na tinutukoy ng Panginoong Hesus, sabi nga, repent,
every one of you, and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Praise God. So may kalakip na pangako pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Hindi lang uupo lang tayo dito, makikinig ng salita ng Diyos, ligtas na tayo. Hindi. Kailangan may gawin tayo. Ma-fulfill yung requirements ng ating Panginoong Hesus. Ito kasi yung requirements ng Panginoong Hesus. At wala nang makapagbabago nito. We have to lay aside every weight that so easily beset us. And we have to run with patience. For straight is the gate, and narrow is the way, but few there be that will find it. There's only one room, you and Jesus. Nobody else can go through. Jesus said, many are called and few are chosen. Straight is the gate, and narrow is the way that leads to life. And but few there will be that will find it. Praise God. Nawa, sa mga oras na ito ay nandun tayo sa makitid na daan. Wala tayo dun sa maluwag na daan. Merong isang kwento na nung panahon ng digmaan ng Britain and France. Merong isang kapitan ng sundalo ng Britain na umibig sa isang babae ng France. At itong kapitan na to umuwi sa kanyang bayan sa Britanya. Pero may pinaplano na pala ang Britain na lusubin yung France. So, bilang kapitan, kailangan niya sumunod. At ayaw niyang mapahamak yung mahal niya na isang lahing Pranses. Kaya ang ginawa ng kapitan na to, sumulat siya. Sa ganitong oras, lulusob kami. Ganitong isuot mo, kukunin kita. At sa ganitong oras, gabi, sasalakay kami. Pero bago namin gawin yon, kukunin kita. At itiniklop yung sulat, sinelyuhan. Yung selyo pala nung mga araw na yon, alam niyo ba yung pinapatak sa sulat? Tapos sineselyuhan. Ipinadala niya dun sa France. At yung sulat na yun, mga kapatid, hindi nabuksan. Hindi siya nabuksan hanggang makarating dun sa kanyang kasintahan. At nung buksan ng kasintahan yung sulat, kasi para sa kanya yung sulat eh. Kasi walang sino man na makapagbubukas ng sulat na yon kung hindi makakarating sa kanya. Nang buksan niya yung sulat, nakita niya yung plano ng Great Britain na kung paano sila lulusubin, kung anong oras. So nakapaghanda yung kanyang kasintahan, mga kapatid. Kung ano yung sinabi ng kapitan na ganito ang kanyang isuot, kung anong oras, kaya lang nagkaproblema, medyo na-delay yung pagsalakay nung Great Britain. Pero sabi ng kanyang kasintahan, darating yun. Alam ko kasi sa kanyang sulat yung nasa sulat na to eh. Alam ko hindi niya ako bibiguin. At yung magbubukang liwayway na, may dumating na isang karwahe. At sinundo siya. Praise God. At ganun din naman tayo, mga kapatid.
bago dumating yung pag-agaw, ipinadala niya yung kanyang love letter. Sabi nga nung nakarang exhortation na binasa natin, nabuksan sa atin yung mga selyo. Kasi para sa atin talaga yung sulat eh. Hindi nabuksan ito nung panahon nila Luther. Hindi nabuksan ito nung panahon nila Wesley. Kundi sa panahon natin ngayon. Na nangangahulugan na para sa atin lang talaga yung sulat na yun, mga kapatid. At napakalaking biyaya ang ating nararanasan sa panahon natin ngayon. Kung tutusin, mga kapatid, akala lang natin na uupo lang tayo dito, makikinig, tapos mamaya kakain lang tayo, tapos uuwi. Kung titingnan natin, kung ititipo natin, mga kapatid, yung panahon ni Lot, bago dumating yung distraction, yung mga gustong humalay doon sa dalawang anghel, bulag sila. At yung Elohim, nangungusap doon kay Abraham. Sabi nga ng Diyos kay Abraham, ililihim ko ba ang lahat ng aking plano sa aking lingkod na si Abraham? Praise God. Kung titingnan natin, mga kapatid, walang alam ang mundo ngayon sa mga ginagawa natin. Parang kahangalan. Parang hindi totoo. Gaya nung sa panahon ni Abraham na nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng in the body of flesh, ipinahahayag lahat kung ano ang dapat gawin, kung ano ang tatahanan nyo balang araw. At praise God, mga kapatid, at nasumpungan natin, mga kapatid, yung makitid na daan. At hindi tayo nagbabaka sakali, hindi tayo suntok sa, yung sinasabi niya, suntok sa buwan, kundi nakatitiyak tayo, mga kapatid. Ewan ko lang kung nararamdaman nyo na talagang merong mangyayari. Malapit na ito. Sabi nga, hanggang kailan mo pakinggan yung panawagan ng Diyos? Bukas? Mamaya? Sabi nga, today, ngayong araw na to, kapag nakarinig nyo na ang tinig ng Panginoon, huwag nyo nang papagmatigasan ng inyong puso. Amen. Bagamat makitid yung daan, kasama mo naman ang Panginoong Hesus na dadaan doon, mga kapatid. Praise God, mga kapatid, at dito lamang po tayo dinala ng Panginoon. At